Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 181 hanggang Kabanata 190. Kabanata 181. Nang marinig ito, napangiti ng mapait si Lin Bomo. Kahit na, ang tunay na kinatatakutan at ikinatatakot na presensya ng pamilyang Merong ay hindi pa lumilitaw. Nang maisip ang binata sa pamilyang Merong, nakaramdam ng kawalan ng lakas si Lin Bomo sa kanyang puso. Ano ba ang pinagsasabi mo? Nakita nilang masiglang nag-uusap sina Yehan at Lin Bomo, at ang mga babaeng natapos ng mag-usap ay nakatingin sa kanila, nagkibit-balikat si Yehan at nakangiting sinabi, "Hipag, si Kuya Lin ay pinupuri ka dahil sa kagandahan mo." Sinabi niya mas maganda ka kaysa sa naghihintay na si Nangong Zeksen na lilito sa susunod, lahat ay maganda, at ito ang kanyang biyaya sa buhay na ito na magkaroon ng asawang kagaya mo. Ikaw na bata ka, ikaw lang ang marunong magsalita, kaya hindi nakakapagtaka na nalinlang ka ni Ate Yuner. Tiningnan ni Shu Wei si Yehan, ngunit mahilig makinig ang mga babae sa mga matatamis na salita, palihim na nagtaas ng kilay si Lin Bomo kay Yehan at nag-thumbs up. Pagdating sa pang-aakit sa mga babae, wala sa kanila ang makakapantay kay Yehan. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, magsisimula na ang konsyerto. Ang malaking stadium ay puno ng mga upuan, at ang supply ng mga tiket ay kulang. Sa labas ng stadium, may isang malaking grupo pa rin ng mga tagahanga na nagsisigawan ng pangalan ni Nangong Zeksen. Ngunit sa sandaling ito, nagdilim ang mga ilaw sa stadium, at nagliwanag ang mga makukulay na ilaw mula sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay nagtipon silang lahat sa entablado. Sa ilalim ng mga ilaw, isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng puting damit, 3,000 asol na buhok ang lumulutang sa likod ng kanyang mga tainga, at isang babaeng parang anghel ang dahan-daang lumapit. Sa sandaling ito, nagtipon ang lahat ng ilaw sa stadium sa anghel na ito. Ang kanyang kagandahan, pagkatapos ng maingat na dekorasyon, ay mas nakasisilaw, parang isang engkantado na bumaba mula sa mundo, at parang isang anghel na bumaba sa mundo. Nangong Zeksen, mahal kita. Nangong Zeksen, ikaw ang pinakamagaling. Nangong Zeksen, pakasalan mo ako. Nangong Zeksen, mamahalin kita magpakailanman. Sa paglitaw ni Nangong Zeksen sa entablado, nagsimula ang lahat ng uri ng mga baliw na boses sa paligid ng stadium. Sa stadium na may 10,000 tao, ang uri ng kabaliwan ay parang panimula ng kaguluhan, at isa-isa ang mga anino ay kumakaway ng kanilang mga kamay kung ang mga bagay sa loob ay hindi kontrolado ng mga tauhan ng seguridad. Natatakot ako na 10,000 tao ang susugod sa entablado sa sandaling ito. Nang marinig ang nakakabinging mga boses sa paligid, naramdaman ni Yehan na masakit ang kanyang eardrums. Sa sandaling ito, kahit na sina Shu Wei at ang iba pa ay masiglang sumigaw ng pangalan ni Nangong Zeksen. Kumusta sa lahat, ako si Nangong Zeksen, salamat sa pagpunta sa aking konsyerto, sa nakalipas na ilang taon, salamat sa pagsama sa akin sa lahat ng paraan, dahil sa inyo, ako si Nangong Zeksen, susunod, isang kanta na with you, ibibigay ko ito sa lahat. Sa entablado, si Nangong Zeksen ay may hawak na mikropono at nagsalita sa isang malaanghel na boses. Ang kanyang boses ay kasing akit niya, dalisay at dalisay, parang isang daloy ng malinaw na tubig na ibinuhos sa puso. Susunod, natural, sumabog muli ang buong madla. Gayunpaman, habang tumunog ang kumukulong tunog sa entablado, ang boses ng pag-awit ni Nangong Zeksen ay tumunog, nag-aalulong sa buong sulok. Ang kanyang boses sa pag-awit ay malambing at maganda, parang maaari itong umawit sa kaluluwa at magpalubog sa mga tao hindi na makalabas mula sa pag-awit na ito. Unti-unti, ang buong stadium ay tumahimik, at lahat ay tahimik na nakikinig sa napakagandang pag-awit na ito. Tiningnan ni Yehan ang nakasisilaw na babae sa entablado, at hinahangaan din niya ang kanyang pag-awit. Ang babaeng ito ay hindi talaga simple, maganda siya, at pareho ang pag-awit. Ngunit habang nakikinig siya, biglang nag-vibrate ang telepono ni Yehan. Ipinagpalit na niya ang kanyang telepono sa vibrate nang dumating siya sa gymnasium kanina. Kinuha ni Yehan ang kanyang telepono at nakita na mula kay Hofeng. May problema ba? Ang isang babaeng tulad ni Hofeng ay hindi tatawag sa kanya kung wala siyang gagawin. Upang masagot ng maginhawa ang telepono, tumayo si Yehan at umalis sa kanyang upuan, at naglakad patungo sa likuran. Ngunit ang hindi alam ni Yehan ay sa sandaling lumingon siya at naglakad pabalik, biglang nanginginig ang katawan ni Nangong Zeksen sa entablado, pati na rin ang magandang pag-awit ay tumigil sandali, at ang magagandang mata ay nakatitig ng walang laman. Ang likod ni Yehan,
Ang VIP area ay malapit sa entablado, kaya nakikita agad ni Nangong Zixen si Yehan, ang likod na iyon ay halos kapareho ng taong iyon. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang reaksyon ni Nangong Zixen. Nakarating na siya sa isang tahimik na lugar at sinagot ang telepono. Gayunpaman, nang masagot ang tawag, hindi boses ni Huafeng ang narinig niya, "Bata, kumusta, maganda ba ang Big Star?" Narinig ni Yehan ang boses ni Sito Shenchen na nagmumula sa kanyang mobile phone, at agad siyang umikot ng mga mata. Ang lalaking ito ay isang aso. Ang Yanjing ay napakalayo sa Shanghai City, kaya malalaman niya ito kapag nanunood siya ng konsyerto dito, ngunit noong nakaraang pagkakataon na hiniling kay Sito Shenchen na suriin ang balita ni Zhao Hengtian para sa kanyang sarili, ngunit wala namang nakita ang lalaking ito sa huli, na nagparamdam kay Yehan ng kaunting pagkabigo, "Tigilan mo ang kalokohan, sabihin mo lang kung may sasabihin ka, abala ako." Abala. Abusado ka sa kapatid mo, maituturing bang abala ang panunood ng konsyerto ng isang big star? Ganyan ang iniisip ni Sito Shenchen sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito sinabi, dahil may kailangan siyang itanong kay Yehan, kaya nakangiting sinabi niya, "Sige, gagawin ko ng maikli, at ngayon ay bibigyan kita ng isang gawain sa ngalan ng Security Bureau upang protektahan ang lahat." Ang star na si Nangong Zixen ay ligtas sa Shanghai City. Nang marinig ang mga salita ni Sito Shenchen, natigilan si Yehan. Upang protektahan ang kaligtasan ni Nangong Zixen sa Shanghai City. "Sabi ko, Bossito, nagbibiro ka ba? Kailan ba papasok ang Security Bureau upang protektahan ang isang big star?" Walang imik na tanong ni Yehan. Wala siyang oras upang protektahan si Nangong Zixen ngayon, at marami pa siyang pera sa kanyang mga kamay. Ang mga bagay ay hindi pa naayos, at magiging abala siya kamakailan. Sa telepono, sinabi ni Sito Shenchen, "Huwag kang ngumiti sa akin, bata ka. Ito ay isang misyon. Sa ngayon, ikaw lang ang isa sa atin sa Shanghai City. Sasabihin ko sa iyo kung sinira mo ang misyon na ito para sa akin, kaya ako." "Ano ang ginagawa mo?" Masungit na tanong ni Yehan. Orihinal na nais sabihin ni Sito Shenchen na papaalisin kita, ngunit pagkatapos niyang isipin ito, nagsikap siyang makuha ang lalaking ito sa Security Bureau. Hindi mo lang basta-basta masasabi na papaalisin mo siya, sakaling ang batang ito kung talagang umalis siya at umalis sa Security Bureau, mahirap siyang akitin. Pagkatapos niyang isipin ito, sinabi ni Sito Shenchen, "Narinig kong nakahanap ng magandang lugar ang batang ito sa Tengchong. Mukhang kailangan kong batiin ang Land Management Bureau at ipaunlad nila ito ng maayos. Ano ang dapat kong sabihin? Ito ay pag-aari rin ng bansa." Kabanata 182. Stop! Nagdilim ang mukha ni Yehan, ang bastardo na ito ay talaga namang nagbanta sa kanya gamit ang usapin ng Spirit Mine, alam ba niya ang tungkol sa Spirit Mine? Nang makipaghiwalay siya kay Cheng Jun at sa iba pa, sinabi niya kay Cheng Jun na huwag ipagsabi ang tungkol sa Spirit Mine. Sa katunayan, sobra ang iniisip ni Yehan. Kahit na sumulat si Cheng Jun ng malaking ulat pagkatapos umuwi sa headquarters ng Security Bureau, hindi niya isinama ang tungkol sa Spirit Mine, kundi binanggit lamang ang isang kakaibang berheng gubat, na nabanggit ng bahagya. Sa huli, partikular na tinanong ni Sito Shenchen si Cheng Jun kung ano ang nasa gubat na iyon. Nang hindi nagsabi ng anuman, sumigaw si Sito Shenchen sa kanya bilang isang traidor. Ngunit dahil dito, inaasahan din ni Sito Shenchen na magiging labis na nag-aalala si Yehan tungkol sa lugar na iyon, kaya't ngayon ay inilabas niya ito at banta si Yehan, pinapakiusapan siyang sumang-ayon na isakatuparan ang misyon. "Okay, nangako akong protektahan siya, ano ang dapat kong gawin ng tiyak?" Galit na tanong ni Yehan, kung hindi siya abala kamakailan, maaari talaga niyang protektahan si Nangong Zixen sa loob ng ilang panahon, ngunit masyado siyang abala at ayaw niyang gawin ito. Sa kabilang dulo ng telepono, ngumiti si Sito Shenchen at sinabi, "Walang tiyak na plano, ngunit kung saan pupunta ang big star sa Shanghai City, at kung anong mga aktibidad ang ginagawa mo, sumama ka lang, pero sinabi ko sa iyo, talagang hindi mo alam kung ano ang dapat gawin, kung hindi lang dahil walang ibang tao sa Shanghai City sa ngayon, hindi ko ibibigay sa iyo ang magandang trabahong ito. Okay, huwag mo akong pag-usapan ng kalokohan. Ang Security Bureau ay nagpreprotekta sa isang big star. Dapat may mali dito. Kung hindi, hindi ka magiging direktor ng Security Bureau," sabi ni Yehan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, bumalik si Sito Shenchen sa paksa at sinabi, "Talagang hindi simpleng usapin ito. Ang mga ordinaryong espesyal na pulis at bodyguard ay hindi kayang hawakan ito.
Nakakuha kami ng balita na may isang teroristang organisasyon mula sa gitnang silangan na kamakailan ay kinakailangan upang isagawa ang isang plano ng paglipol laban sa big star na si Nangong Zixen, at ang lokasyon ay malamang nasa Shanghai City. Kung may mangyari kay Nangong Zixen, tiyak na magdudulot ito ng mga gulo sa opinyon ng publiko, at ang kanyang kasikatan ay napakataas. Kung may mangyari sa kanya, walang sino man ang hindi makakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari sa bansa. Bukod dito, si Nangong Zixen ay may espesyal na pagkakakilanlan. Sa makatuwid, kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan at hanapin ang mga terorista na pumasok sa Shanghai City. Kung kinakailangan, pinapayagan kang ipakita ang iyong pagkakakilanlan, hayaan ang sistema ng pagpapatupad ng batas ng Shanghai City na makipagtulungan sa iyo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, si Nangong Zixen ay tinarget ng mga terorista, talagang nakakabahala ang usaping ito. Sige, tinanggap ko ang misyon na ito. Tandaan mong bigyan ako ng bonus mamaya. Pagkatapos sabihin ito, pinatay ni Yehan ang telepono, pagkatapos ay pinahid ang kanyang noo at naglakad patungo sa VIP area. Isa itong bagay pagkatapos ng isa na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sariling mga usapin at kailangan pa niyang protektahan ang big star na si Nangong Zixen. Pagbalik sa kanyang upuan, nagtanong si Lin Bomo kay Yehan, ano ang ginawa mo kanina? Bakit ka ang tagal bumalik? Wala akong ginawa, nagpunta lang ako sa banyo, ngumiti si Yehan at hindi muna sinabi ang tungkol sa pagprotekta kay Nangong Zixen, ngunit pagkatapos sabihin ito, bigla siyang nakaramdam ng isang titig na nakatutok sa kanya. Tumingin si Yehan at aksidenteng nakatagpo ng tingin ni Nangong Zixen na umaawit sa entablado. Nagnod si Yehan kay Nangong Zixen, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikinig sa kanyang pag-awit. Ang pakikinig sa pag-awit ng babaeng ito ay nakakatulong din upang maalis ang kanilang inis. Ang mga tao sa stadium ay tila nalulumbay sa pag-awit ni Nangong Zixen sa kasalukuyan, at dahan-dahan nilang inalog ang kanilang mga katawan kasabay ng ritmo ng pag-awit, ngunit matapos ang kanta, sinabi ni Nangong Zixen sa entablado na may ngiti, mga Ginoo, masaya ba kayong lahat ngayon? Masaya, may mga nakakabinging sagot mula sa lahat ng paligid ng stadium. Kung masaya ang lahat, halika't gumawa tayo ng isang kaganapan. Imbitahan ko ang isang panauhin na umawit kasama ko. Sumasang-ayon ba kayo? Sabi ni Nangong Zixen ng malakas sa entablado. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang naging maingay ang buong stadium. Mag-aanyaya si Nangong Zixen ng isang panauhin upang kumanta sa koro. Lahat ay gustong makuha ang pagkakataong ito. Sa isang iglap, nagiging mas mainit ang atmosfera sa buong stadium. Hehe, Young Master Jiu, mukhang dumating na ang pagkakataon mo. Sa oras na ito, sinabi ni Shen Tianao kay Merong Jiu na may ngiti. Nagmahal si Merong Jiu sa mga salitang ito, itinaas ang kanyang brand name suit, mukhang isang ginoo, at sinabi, si Nangong Zixen ang babaeng gusto ko, si Merong Jiu, at ang kanyang mga pagkakataon ay tanging para sa akin lamang. Sa stadium, habang lahat ay umaasa, tumingin si Nangong Zixen sa posisyon ni Yehan sa entablado, at pagkatapos ay sinabi na may ngiti, Ginoo, hindi ko alam kung mayroon akong karangalan na imbitahan kang umakyat, Yehan, kumanta kasama ko. Matapos sabihin ito ni Nangong Zixen, biglang nagningning ang isang nakakasilaw na ilaw sa posisyon ni Yehan, na ginawang siya agad na focus ng atensyon ng lahat. Nang marinig ito, nagulat si Yehan, ano bang ginagawa ng babaeng ito? Inaanyayahan pa siya na kumanta kasama siya. Xiaohan, bilasan mo at kumanta kasama si Nangong Zixen. Ito ay isang bagay na pinapangarap ng marami. Nakita si Yehan na nakatulala, si Xu Wei ay agad na itinulak siya upang tumayo at nagiging leader ng lahat. Tumingin sa nakakanganyong mga mukha ni na Ye Qing at ng iba pa, nag-shrug si Yehan, iniwan ang kanyang pwesto at naglakad patungo sa entablado. Sa anumang kaso, siya ay pinilit na tumayo. Kung hindi siya sumang-ayon, hindi ba siya magiging kaaway ng libu-libong tagahanga ni Nangong Zixen? Naglakad si Yehan sa entablado ng kalmado, walang anumang nerbiyos. Nakita si Yehan na naglalakad patungo sa kanya, ngumiti si Nangong Zixen. Ang ngiti niya ay napakaganda, nakakabighani sa lahat ng nilalang. Sa isang iglap, nagkaroon ng mga sumisigaw na nakakatakot sa stadium. Sa stadium, 10,000 mga mata ang nakatitig kay Yehan na naglalakad sa entablado na may pagkainggit at pagkapuot. Ang pag-anyaya ni Nangong Zixen ng isang panauhin upang kumanta sa koro ay isang napakaswerteng pagkakataon, at ang maswerteng tao na ito ay nakatayo sa entablado sa kasalukuyan na nakikipagkamay kay Nangong Zixen. Yehan, sira ulo.
Sa sandaling ito, si Meong Gio ay tumingin kay Yehan sa entablado, ang kanyang mga mata ay naglabas ng mga pagsabog ng galit, hindi pinili ni Nangong Zixen si Meong Gio, kundi si Yehan. Kung ibang tao ito, hindi magiging ganito ang galit ni Meong Gio, gayunpaman, si Yehan ang kaaway na nais niyang alisin, at ang kanyang kaaway ay kumanta kasama ang babae na gusto niya, na nagdulot kay Meong Gio na maramdaman na siya ay tinampol ng matindi. Gio Xiao, huwag kang magalit. Si Nangong Zixen ay magiging iyong babae balang araw. Ang batang ito ay sadyang mapalad. Sa lahat ng aspeto, paano siya makakapantay kay Gio Xiao? Sabik na sinabi ni Shen Tianao sa tabi ni Meong Gio. Ngunit habang lalong nagagalit si Meong Gio kay Yehan, mas masaya si Shen Tianao. Hindi ko inaasahan na darating siya sa konsyerto. Sa isang sulok ng stadium, naroon ang dalawang kapatid na sina Yin Roonan at Yin Yaifei. Tiningnan nila si Yehan na nakatayo sa entablado sa kasalukuyan. Walang tiyak na lasa. Tiningnan ni Yin Roonan ang kanyang nakababatang kapatid, ang batang ito ay medyo nahuhulog sa problema, natatakot na sa huli ay magiging sinadya ang kanyang pagnanasa, ang agos ng tubig ay walang awa, at sa huli ay masasaktan niya ang kanyang sarili. Ginoo, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Sa entablado, pagkatapos makipagkamay kay Yehan, nakatingin si Nangong Zixen sa kanya nang hindi kumukurap at nagtanong. Hindi niya inaasahan na makikita ang taong nais niyang makita sa kanyang konsyerto sa ganitong pagkakataon. Ang pangalan ko ay Yehan, Ginang. Nangong. Sabihin ko na sa iyo, hindi ako masyadong marunong kumanta. Umaasa akong hindi akalain ng lahat na pangit ang aking pag-awit. Nakatayo si Yehan sa entablado at ngumiti. Maraming mga babae sa stadium ang bumibilis ang tibok ng puso. Sa usaping panlabas, si Yehan ay talagang isang gwapong lalaki, hindi mas mababa sa mga tanyag na bituin, at kahit na higit pang kaakit-akit. Hehe, Ginoong Ye, talagang inaasahan ko ang iyong pag-awit. Hindi ko alam kung anong mga kanta ang kayang kantahin ni Ginoong Ye. Tumingin si Nangong Zixen kay Yehan, hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga mata sa kanya. Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng isang uri ng pakiramdam na ang kulay ng mukha ni Meong Gio ay lalong lumalala. Kung ang mga mata ay makakapatay, marahil ay napatay na si Yehan ng daan-daang ulit sa mga mata ni Meong Gio. Kabanata 183. Talagang swerte ng taong ito. Mula sa likod ng entablado, tiningnan ni Jiang Xiaofeng si Yehan sa entablado na may hindi pagkagusto sa kanyang mukha. Sa katunayan, nagboluntaryo siyang pumunta sa Shanghai City upang imbestigahan ang mga pagkamatay ni Nahiya at Taisho. Ang dahilan ay dahil si Nangong Zixen ay magpapakita sa Shanghai City sa panahong ito, kaya't nagpunta siya dito. Sa entablado, pumili si Yehan ng isang gintong kanta mula kay Liu Tianwang. Lalaki, huwag mo akong tanungin kung ilang tao ang minahal ko sa aking buhay. Hindi mo naiintindihan kung gaano ako nasaktan. Babae, laging malupit na buksan ng isang sugat. Babae, pinapayuhan kita na huwag maging tanga. Isang koro ng mga lalaki at babae, panatilihin nating may kaunting damdamin sa ngayon. Habang nagsimula silang kumanta ng sama-sama, ang tunog ng koro ng lalaki at babae ay agad na nagpa-silent sa stadium, dahil kahit na si Nangong Zixen ang umaawit ng kantang ito ng lalaki o si Yehan, ang kanilang kooperasyon ay nagbigay ng pakiramdam ng kasakdalan. Dagdag pa, ang boses ni Yehan ay napakakaaya-aya, at mayroong malambot na boses sa mababang tono, na may pakiramdam ng kasinungalingan na nakaranas ng maraming pagsubok. Sa isang iglap, maraming tao ang nalasing, at dahan-dahan silang kumanta kasama sa kanilang mga bibig. Wow! Ang galing kumanta ni Big Brother Ye, mas magaling pa siya kaysa kay Liu Tianwang. Sigaw ni Zhao Yuyu nang marinig ang pag-awit ni Yehan, na parang nakatagpo ng idol. Ito ang unang pagkakataon ni Ye Qing at Zhou Yuner na marinig si Yehan na kumanta. Bago ito, hindi nila alam na ang pag-awit ni Yehan ay napakaganda. Sa madaling salita, kung si Yehan ay nagpunta upang kumanta, tiyak na makakakuha siya ng maraming tagahanga. Kaya't ang bawat isa sa kanila ay may lasa ng pagka-inlove sa kanilang mga mata. Ang pagiging versatile ni Yehan ay talagang ang pangarap na kasintahan sa puso ng lahat ng mga babae. Sa entablado, kahit na si Nangong Zixen ay umaawit kasama ang koro, siya rin ay nahuhumaling sa boses ni Yehan. Hindi niya namamalayan, hinawakan niya ang kamay ni Yehan, mas tumatagos ang kanyang pag-awit, at ang buong damdamin niya ay nahalo dito. Kahit na ito ang unang pagkakataon niyang kumanta sa harap ng mga tao, habang umaawit siya, isinama rin ni Yehan ang kanyang mga damdamin dito. Ang kanyang magnetic na boses at panlalaking pakiramdam ay agad na nagpasiklab ng passion sa puso ng lahat sa stadium, at sabay-sabay silang sumigaw.
Sa pagkakataong ito, kumanta si Yehan at si Nangong Zexen ng tatlong kanta, ngunit lahat ay kanta ni Liu Tianwang, dahil ang mga kanta ni Yehan ay hindi lamang puno ng damdamin kundi may malalim na kahulugan din. Matapos ang tatlong kanta, nagpasya si Nangong Zexen na magpahinga sa likod ng entablado ng ilang minuto. Sa pagkakataong ito, hinailan niya si Yehan sa likod ng entablado. Sa likod ng entablado, may mga staff, manager, makeup artist, at iba pa. Kanina, pinanood din ng mga ito ang pag-awit ni Yehan at Nangong Zexen sa entablado, at sa puso nila, naramdaman nilang perpekto ang kooperasyon ni Yehan at Nangong Zexen at nakapagpasiklab ng passion sa puso ng lahat ng mga manunood. Kailangan ng ganitong partner. Ngunit sa kabila nito, si Nangong Zexen ay medyo hindi nasisiyahan sa paghila kay Yehan pabalik sa likod ng entablado. Sa oras na ito, habang papunta sina Yehan at Nangong Zexen sa likod ng entablado, isang mature na babaeng nasa kanyang 30 ay lumapit. Nakaimpas siya ng kilay at sinabi, "Zizan, bakit mo siya dinala sa likod ng entablado? Ang pagkuha sa kanya ng mga paparazzi ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyo." Hindi nag-alala si Nangong Zexen tungkol dito, sumagot siya ng may ngiti, "Sister May, sobra kang nag-aalala, siya ang tumulong sa akin sa eroplano noong nakaraan, hindi ko inasahan na makikita siya sa konsyerto ngayon, napakaliit ng mundo." Tiningnan ni Sister May si Yehan. Matapos siyang sipatin, hindi pa rin niya sinabi ang nais niyang sabihin. Tumingin si Nangong Zexen kay Yehan at sinabi ng may ngiti, "Ang ating Mr. Ye, noong nakaraang pagkakataon, umalis ka ng napakabilis at hindi ko man lang naipahayag ang tamang pasasalamat, ngunit sa totoo lang, ang galing mong kumanta. Hindi ko pa nakitang ang isang boses ng lalaki ay napaka-magnetic, na parang nakaranas siya ng maraming pagsubok at puno ng damdamin. Bakit hindi tayo gumawa ng isang kombinasyon?" Nang marinig ito, sumagot si Yehan ng may ngiti, "Ginang. Nangong, kalimutan na natin ang tungkol sa paggawa ng grupo. Improvise lang ako kanina. Hindi ako ganoon kagaling kumanta. Pamprompto pa rin iyon. Kung hihilingin kang mag-ensayo ng ilang panahon, tiyak na hindi makakasurvive ang ibang mga lalaki." Sakto si Nangong Zexen habang natatakpan ang kanyang bibig at ngumiti. Habang pinapanood si Nangong Zexen na tumatawa, naguluhan si Yehan, ngunit ang lahat ay naghihintay pa rin sa kanya sa VIP area, at ayaw ni Yehan na manatili dito ng mas matagal, kaya't sinabi niya, "Ginang. Nangong, may kailangan ka pang gawin, kaya hindi na kita istorbohin, pero gusto ko lang sabihin, ang galing mong kumanta." Talaga, ngumiti si Nangong Zexen ng masaya, pagkatapos ay tumingin siya sa oras at sinabi, "Sandali lang, mayroon pa akong kalahating oras bago matapos ang konsyerto, hindi ko na ipahayag ng maayos ang pasasalamat ko noong nakaraan. Kaya't ito ay isang kasunduan, huwag kang umalis." Pagkatapos sabihin ito, hindi pa binigyan ni Nangong Zexen si Yehan ng pagkakataong tumanggi, umalis na siya upang ayusin ang kanyang make-up at ipagpatuloy ang pag-awit sa entablado. Naisa nang umalis ni Yehan, ngunit nang makita ang isang staff sa likod ng entablado, pinili niyang manatili. "Ginoong Ye, aalis ka pa ba?" Nang makita na walang balak si Yehan na umalis, kumunat ang noo ni Sister May sa kanya. Nang marinig ito ni Yehan, tumingin siya kay Sister May at sinabi, "Hiningi ni Ginang Nangong na maghintay ako para sa kanya, kaya't hindi ako aalis sa ngayon, mangyaring hanapan ako ng upuan." "Ikaw." Humihingal si Sister May nang marinig ito, at sinabi, "Ginoong Ye, may mga tao na hindi mo dapat asahan, at wala kang karapatang umasa dito, kaya't pinapayuhan kita na huwag masyadong mapanlikha, wala kang pagkakataon." Nang marinig ito, naramdaman ni Yehan ang isang hindi kilalang galit sa kanyang puso. Paano hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Sister May? Kung hindi niya ipinangako kay Sito Shenchen na protektahan si Nangong Zexen, at nagkataon lang na nadiskubre niya dito, ayaw na niyang manatili dito at makinig sa mga kalokohan ni Sister May. Nagsalita si Yehan ng malamig, "Hindi ko kailangan ng iyong pag-aalala. Alam ko ang dapat kong gawin, kaya't hindi ko kailangan ng iyong pagtuturo." Nang marinig ito, umuugoy ang dibdib ni Sister May sa galit, at tinignan siyang masama ni Yehan, mas lumala ang galit sa kanyang puso, tiningnan ang mga staff na nakatutok sa kanya, at agad na sumigaw, "Ano ang tinitingnan niyo? Huwag kayong magtataka." Kabanata 184. Nang marinig ito, agad na nagkalat ang mga staff sa likod ng entablado at nagsimula ng gawin ang kanilang kani-kanyang gawain. Umalis din si Sister May. Nakita si Yehan, lalo lang siyang magagalit. Mas mabuting umiwas na lang siya. Nang umalis si Sister May, naging masaya at tahimik si Yehan. Ngayon, tiningnan niya ang staff na napansin niya kanina. Ang taong ito ay nasa kanyang 40, hindi matangkad o mataba, at may karaniwang hitsura.
Mahirap mapansin ang ganitong uri sa karamihan. Ang taong ito ay dapat na naglilinis sa likod ng entablado, nakasuot ng damit panglinis. Naglakad si Yehan papunta sa kanya, at sabay na kumuha ng pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Nang makita ng lalaki na lumalapit si Yehan, halatang nagbago ang kanyang mga mata, ngunit nanatili siyang kalmado, na mahirap makita. Nang lumapit na si Yehan sa kanya, kumuha siya ng sigarilyo at inabot ito sa kanya, na nagsasabing, "Kapatid, pahiram ng apoy." Nang makita ang sigarilyong inabot ni Yehan, ngumiti ang lalaki, shaking ang kanyang ulo at sinabi, "Ginoo, bawal ang paninigarilyo dito, at hindi rin ako naninigarilyo. Kung gusto mong manigarilyo, mangyaring lumabas." Ganun ba? Ipinagsama ni Yehan ang sigarilyo sa kanyang kamay, at muling nagtanong, "Sige, saan ang banyo dito? Saan ako makakapag-usap? Hindi ko maiwasan, malaki akong maninigarilyo, ayaw kong manigarilyo ng isa, ang buong tao ay magiging antok." "Ginoo, wala ditong banyo, kailangan mong pumunta sa parking lot." Sumagot ang lalaki na may ngiti. "Sige, mangyaring ipakita mo sa akin ang daan, hindi ako pamilyar sa lugar na ito," sabi ni Yehan. Nang marinig ito, may matinding tingin na kumislap sa mga mata ng lalaki, at agad siyang ngumiti, "Sige, Ginoo, mangyaring sumama sa akin." Sa harap naglakad ang lalaki, at sumunod si Yehan sa likuran niya. Sa harap ng dressing table sa likod ng entablado, pinanood ni Sister May si Yehan at isang staff member na lumabas mula sa silid sa likod ng entablado, agad siyang kumunat ang noo, at naglakad din siya palabas ng likod ng entablado, nais niyang makita kung ano ang ginagawa ni Yehan, kung mayroon siyang mga plano, hindi niya siya papayagang magtagumpay. Ngunit sa sandaling lumabas si Sister May mula sa likod ng entablado, nakita niyang bumagsak ang staff member sa lupa at nakasquat si Yehan sa tabi niya. Nang lumabas kanina, gusto ng taong ito na atakihin si Yehan, ngunit bago siya makagawa ng hakbang, na-knockout na siya ni Yehan. "Ikaw? Ikaw? Ako? Ako?" Stutter si Sister May nang makita ang eksenang ito, at tiningnan niya si Yehan na may takot. Nang makita na mukhang sumisigaw ang babae, agad na lumapit si Yehan at tinakpan ang kanyang bibig, at sinabi, "Huwag kang sumigaw, ang taong ito ay narito upang patayin si Nangong Zixen." Nang natakpan si Yehan si Sister May, umuungol siya ng ilang malabong salita, pagkatapos ay tumango ulit at agad siyang pinakawalan ni Yehan. Huminga ng malalim si Sister May, halos naubos ang kanyang hininga nang tinakpan ni Yehan ang kanyang bibig kanina. Sa oras na ito, lumapit si Yehan at natagpuan ang isang itim na pistola sa likod ng lalaki. Nang makita ang lalaki sa unang pagkakataon, napansin ni Yehan na may bumubukol sa kanyang likuran, na tila hindi normal, at nang ginamit niya ang yin-yang magic eye, alam na niya na may mali sa taong ito. Nang makita ni Yehan ang baril sa staff member, talagang naniwala si Sister May sa kanyang mga salita sa sandaling ito, lumapit siya at sinabi, "Ang taong ito ay isang cleaning staff sa stadium, hindi ko inasahan na gusto niyang patayin si Zixen, buti na lang at natagpuan mo siya agad, kung hindi, nakakasindak ang mga magiging resulta kung nagawa niya ito." Nang sabihin ito, nagbigay si Sister May kay Yehan ng isang mapagpasalamat na tingin, at ngayon ay naramdaman niyang hindi na ganoon kabala si Yehan sa kanya. Sa sandaling ito, kinuha ni Yehan ang isang micro-communication device mula sa tainga ng lalaki, at sinabi, "Hindi ito ganoon ka-simple, dapat ay mayroon siyang mga kasabwat dito." "May mga kasabwat?" Nagulat si Sister May. Tumayo si Yehan at nagtanong, "Ilan ang mga bodyguard mo dito?" Sumagot si Sister May, 8, lahat sila ay nagpreprotekta kay Zizan sa paligid ng entablado, gusto mo bang ipasa ko sila dito? Umiling si Yehan at sinabi, "Hindi, pero mas mabuti nang tawagan mo na ang pulis at hayaan silang asikasuhin ang sitwasyon dito. Sa anumang kaso, sa huli ay ipapaalam sa pulis." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na kinuha ni Sister May ang kanyang telepono at nagsimula ng tumawag sa pulis. Tiningnan ni Yehan ang oras. Sa ngayon, malapit nang matapos ang konsyerto ni Nangong Zixen. Ang taong ito ay may suot na communication device, kaya tiyak na hindi magtatagal, makikita ng kanyang mga kasama ang anomalya dito. Matapos tumawag, mas nakaramdam ng ginhawa si Sister May. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Salamat. Ako ang nagmalupit sa iyo kanina. Humihingi ako ng tawad sa iyo." Sumagot si Yehan, "Walang anuman." Ngumiti si Sister May kay Yehan, at pagkatapos ay tiningnan ang oras sa kanyang telepono, tapos na ang konsyerto ni Zixen, tara na, sunduin natin siya. Habang sumusunod kay Sister May, nag-text si Yehan kay Lin Bomo, sinabing dalhin ang mga ito ni Joe Yuner at ang iba pa sa labas ng mabilis, at tinandaan ang salitang mapanganib. May pakiramdam si Yehan na maaaring mangyari ang isang mapanganib na sitwasyon sa susunod.
Nang makarating sila sa likod ng entablado, si Nangong Zixen ay bumaba na mula sa entablado, ngunit may mga boses pa ring tumatawag sa kanya mula sa loob ng stadium, at ang sigasig ay nananatiling hindi nababawasan. Kabanata 185. Lumapit si Nangong Zixen kay Yehan, ngumiti siya at sinabi, "Tapos na ang aking konsyerto, mukhang mapagkakatiwalaan ka, gusto ko ang mga lalaking mapagkakatiwalaan." Umiwas si Sister May sa kanyang ubo at nagsabi, "Zizan, may nangyari. Para sa iyong kaligtasan, kailangan nating umalis dito agad at bumalik sa hotel." Nang marinig ito ni Nangong Zixen, kumunot ang kanyang itim na kilay, pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Mukhang wala akong oras para maipahayag ang tamang pasasalamat sa iyo ngayon, Yehan, dapat kang umalis kaagad." Sumagot si Yehan, "Siyempre aalis ako." Nang marinig ito, isang pangmalas ng pagkadismaya ang lumitaw sa mukha ni Nangong Zixen. Ang isip ng mga babae ay talagang labis na salungat minsan. Sa isang banda, ayaw nilang mapahamak ang mga taong mahalaga sa kanila, sa kabilang banda, umaasa silang ang mga taong mahalaga sa kanila ay nasa kanilang tabi sa oras ng panganib. Nagpatuloy si Yehan, "Siyempre aalis ako, ngunit aalis ako kasama ka." Nang marinig ito, natuwa si Nangong Zixen, ngunit nag-alala pa rin siya, "Ngunit ilalagay nito ang panganib sa iyo. Huwag mag-alala, magiging maayos ka," sabi ni Yehan, "Ngayon, maghanda na kayong lahat at umalis dito. Huwag magpanik kapag may mangyari, nandito ako." Tumango si Nangong Zixen, pagkatapos ay nag-empake, at umalis sa backstage na sinundan ng 8 bodyguard at iba pang staff, kasama si Yehan na nagmamasid sa paligid para sa anumang kahinahinalang kilos. Sa lalong madaling panahon, nakarating ang grupo sa parking lot. Ngunit nang makarating sila dito, agad na nakita ni Yehan ang ilang mga staff ng parking lot. Nang makita si Nangong Zixen na lumalapit, ang mga sulyap ng mga staff na ito ay tila tahasang nakatuon sa kanila. Hindi sila lumapit na puno ng sigla kagaya ng ibang mga tagahanga para humingi ng autograph. Nang tiningnan ng mga staff sa lugar, bigla siyang nagtigil. Sa ilalim ng pananaw ng Yin Yang Eyes, lahat ng mga ito ay may dalang baril, kahit na mga high explosive na armas tulad ng granada. Bumaba. Ngunit sa sandaling ito, sabay-sabay na naglabas ng mga baril ang mga staff member at nagsimulang bumaril sa kanilang direksyon. Ang reaksyon ni Yehan ang pinakamabilis, agad niyang itinulak si Nangong Zixen sa lupa. Sa lupa, umabot ang mga putok ng baril, at ang 8 bodyguard ay may kani-kanyang mga baril, at nagsimula silang gumanti sa pamamagitan ng kanilang mga armas. Nang marinig ng iba pang staff ang mga putok, nag-scream sila sa gulat. Sa lupa, ang ilan sa kanila ay tumakbo palayo sa takot, at ang buong eksena ay naging magulo sa isang iglap. Nakahiga si Yehan sa lupa kasama si Nangong Zixen sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa mga teroristang nakikipaglaban sa 8 bodyguard, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at kinuha niya ang pistola na natagpuan niya sa cleaning worker kanina at nagsimulang bumaril. Sa tulong ng Yin Yang Eyes, ang kasanayan ni Yehan sa pagbaril ay masasabi ng walang kapintasan basta't siya ay nasa saklaw ng pagbaril. Nang siya ay bumaril, isang terorista na nagtatago sa likod ng sasakyan ang nataman sa ulo at sumabog ang dugo sa lahat ng dako. Nakahiga si Nangong Zixen sa lupa, tiningnan ang matatag na mukha ni Yehan at nakaramdam siya ng ginhawa. Naniniwala siya na sa presensya ni Yehan, magiging maayos siya. Palaging may nakapapakalma na amoy ang lalaking ito. Ang lakas ng apoy ng ilang terorista ay labis na malakas, at lahat sila ay may dalang submachine guns. Bagaman kaunti ang kanilang bilang, unti-unting pinigilan nila ang mga bodyguard gamit ang kanilang labis na nakamamatay na armas. Bukod dito, matapos ang masiglang labanan na ito, unti-unting lumalala ang sitwasyon. Hindi maganda. Bigla, nakita ni Yehan ang isang madilim na bagay na lumilipad patungo sa kanila. Ito ay isang granada. Nang makita ito, nagulat ang mga bodyguard at madali silang naghanap ng matatakbuhan. Hindi makagalaw si Yehan, hindi lamang dahil kasama niya si Nangong Zixen, kundi dahil mayroon ding mga staff ni Nangong Zixen sa likuran niya. Maaari siyang tumakbo, ngunit hindi makakagawa ng ganoon ang mga taong ito. Sa isang iglap, itinuro ni Yehan ang baril sa granada, at pinaputok ito. Sa lakas ng kanyang pagkakahampas, tumama ang pistola sa granada, at agad na pinabalik ang granada, na bumagsak sa mga terorista sa tabi nito at sumabog. Okay. Nang makita ng mga bodyguard na naibalik ni Yehan ang granada sa kanilang panig at napatay ang ilang terorista, labis silang natuwa. Kung ang granada ay talagang bumagsak sa kanilang pwesto, ang mga magiging resulta ay hindi maisip.
Ngunit pagkatapos masolusyonan ang krisis ng Granada, biglang nakita ang isang terorista na balot ng mga high-explosive grenades na tumatakbo patungo sa kanila na walang takot, sumisigaw habang tumatakbo. Kasama ang mga salitang, "Long live So and So Allah." "Bigyan mo ako ng baril," sinabi ni Yehan sa isang bodyguard. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na inihagis ng bodyguard ang kanyang baril patungo kay Yehan. Sa isang galaw, tumayo si Yehan at nahuli ang bumabagsak na pistol. Isang putok ang umabot at ang bala ay tumama ng diretso sa gitna ng noo ng terorista, dahilan upang tumigil siya. Pagkatapos, isang nakakatakot na pagsabog ang sumunod, kumalat sa paligid, at ang mga apoy ay sumiklab sa langit. Ang ilan sa mga sasakyang nakaparada dito ay sunod-sunod na sumabog. Nang tumayo siya, nagsimula ng humandar ang mga alarma sa parking lot. Nang makita ang sitwasyong ito, ang lahat ay nagtago ng malayo. Matapos huminto ang pagsabog, ang mga naruroon ay naglakas loob na lumabas upang tingnan. Ang parking lot ay nasa gulo, ang mga sporadic na apoy ay nasa lahat ng dako, at ang ilan sa mga sasakyan ay patuloy na nag-aapoy. Nang makita ang sitwasyong ito, lahat ay huminga ng maluwag. Patay ang mga terorista, ngunit 3 bodyguard at isang staff member ang namatay sa kanilang panig, at ilan sa mga staff ang nasugatan dahil sa stray bullets. Ngunit sa sandaling ito, ang mga explosion-proof armed police ay pumasok sa parking lot isa-isa, ang ilan ay pumunta patungo kay Yehan at sa iba pa, at ang ilan ay gumagamit ng mga fire extinguisher upang patayin ang malalaking apoy. Nang makita ang pagdating ng pulis, ang lahat ay nakaramdam ng ginhawa. "Ginang, Nangong, ako si Zhao Aigoo, ang direktor ng Public Security Bureau. Pasensya na sa pagkaabala." Dumating si Zhao Aigoo kasama ang ilang mga pulis, kasama na si Yan Lingjiao. Matapos matanggap ang tawag mula sa manager ni Nangong Zixen, nag-alala si Director Zhao at personal na pumunta dito, ngunit nang makita na ayos lang si Nangong Zixen, nakaramdam siya ng ginhawa. Kung nagkaroon ng aksidente si Nangong Zixen sa Shanghai City, maraming tao ang maaapektuhan. Tumanggaw si Nangong Zixen kay Zhao Aigoo, at ang natitira ay nakipag-usap ang kanyang agent, si Sister May, kay Zhao Aigoo, habang siya ay nagpapakalma sa mga nasugatang staff. Si Yan Lingjiao ay lumapit kay Yehan sa oras na ito, at walang sabing nagalit, bakit ka laging nasasangkot sa lahat. Umikot si Yehan ng mga mata, ginagawa ang pagsisikap na ito na may panganib sa buhay, iniisip ba niya na ang bastardo ay pinilit siya ng bastardo na si Sito Shenchen. Kabanata 186. Ako'y nagsasalita kay Officer Yan, masyado kayong mabagal sa pagdating dito. Kung hindi dahil nandito ang kapatid ko, naghihintay na lang kayong matanggal sa pwesto. Tiningnan ni Yehan si Yan Lingjiao at sinabi ito. Alam ni Yan Lingjiao na dahil kay Yehan, kaya't hindi na siya nag-rebuttal, at sinabi, tila ang sitwasyon dito ay hindi katulad ng isang teroristang aktibidad. Sino sila kanina? Sumagot si Yehan, syempre, mga terorista sila. Sa tingin ko, ito ay isang insidente ng terorismo na espesyal na pinlano laban kay Nangong Zixen. Kung nakapasok sila rito, tiyak na may mga kasabwat sila sa Shanghai City. Nang makita ni Yehan na nakikipag-usap siya sa isang pulis, lumapit si Nangong Zixen at sinabi, Yehan, okay ka lang ba? Nagpapasalamat ako sa iyo kanina, kung hindi, tiyak na magiging mas malala ang sitwasyon. Tumanggaw si Yan Lingjiao at Nangong Zixen bago sila tumingin kay Yehan at umalis na walang emosyon. Ang shootout sa parking lot ay kinuha na ng pulisya, at sumunod si Yehan kay Nangong Zixen at sa iba pa, ngunit nang lumabas sila mula sa parking lot, isang dagat ng tao ang nasa labas, at maraming tao ang gustong sumugod sa parking lot upang tingnan, dahil sa pagsabog kanina na narinig ng buong stadium, ngunit ang mga pasukan at labasan ay naharang ng pulisya, kaya't hindi makapasok ang mga tao. Nang ang kotse ni Nangong Zixen ay umalis, ang mga sigaw ni Nangong Zixen ay umabot sa buong plaza, ngunit ang kotse ay mabilis na pumasok sa daan at nagmaneho patungo sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Nangong Zixen. Nang makarating sa hotel, hindi agad umalis si Yehan. Hindi pa natitiyak ang kaligtasan ni Nangong Zixen, at hindi siya aalis hanggang sa magpadala ang pulis ng tao upang protektahan siya. Yehan? Medyo natatakot ako kung ayaw mong umalis sa ngayon, mahigpit na pinigilan ni Nangong Zixen ang kanyang mga kamay at sinabi habang tinitingnan si Yehan. Bagaman kalmado siya kanina sa presensya ni Yehan, hindi maiiwasang matakot. Sa wakas, ang mga teroristang walang takot sa kamatayan ay napakadesperado, at kaya nilang gawin ang mga bagay na puno ng mga bomba at mamatay ng sabay. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, tumanggo si Yehan. Hindi siya aalis sa ngayon.
Si Sister May ay nasa telepono sa sandaling iyon, at pagkatapos ng tawag, lumapit siya at sinabi, Zizan, nakuha na ng iyong ama ang balita, agad silang magpapadala ng mas maraming tao upang protektahan ka. Ang grupo ng mga terorista kanina ay talagang napakasukdulan. Para sa iyong kaligtasan, mukhang kailangan nating kanselahin ang mga susunod na aktibidad sa Shanghai City. Walang nakakaalam kung muling aatake ang mga teroristang iyon sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Sister May, umiling si Nangong Zeksen at sinabi, Sister May, walang dahilan upang kanselahin ang kaganapan. Bagaman talagang nakakatakot ang mga teroristang iyon, kung kanselahin ang kaganapan dahil sa pagsalakay na ito, paano ako makakaunlad sa aking karera sa hinaharap? Ngumiti si Sister May ng mapait, ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang iyong sariling kaligtasan, di ba? Bukod dito, marahil ay hindi papayag ang iyong ama sa iyo. Ako ang nagdedesisyon sa aking mga bagay. Tumingin si Nangong Zeksen kay Yehan at sinabi, Yehan, pasensya na at nahatak kita sa usaping ito. Isang utang na loob na naman ang naidagdag ko sa iyo. Sumagot si Yehan, walang anuman, talagang tungkulin kong protektahan ka. Tungkulin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, parehong nagulat si Nangong Zeksen at si Sister May at tumingin sa kanya. Siyempre, hindi na ipinaliwanag ni Yehan kung bakit. Sa oras na ito, may marinig na munting pagtatalo mula sa labas ng silid. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Sister May, naglakad siya upang buksan ang pinto at tumingin, at pagkatapos, 3 tao ang pumasok. Sino kayo? Ito ay isang pribadong silid. Bago pa natapos ni Sister May ang kanyang sinasabi, itinulak siya ng isang binata. Nang makita ito, agad na kumunat ang noo ni Nangong Zeksen at tumayo, ngunit nang makita ang mga dumating, lalo pang kumunat ang kanyang mga kilay. Zizan, narinig ko na nasa panganib ka sa stadium kanina. Dumating ako upang tingnan, okay ka ba? Ang nagsalita ay si Merong Gio, at naroroon din si Shen Tianao, ngunit may kasama silang isang binata. Si Yehan ay nakita na rin siya sa konsyerto, siya ay isang young master. Si young master Gio. Pasensya na sa abala. Ayos lang ako, mahinang tugon ni Nangong Zeksen. Ginoong Nangong, ako si Jiang Xiaofeng, narinig ko na nasa panganib si Ginang. Nangong, kaya't agad akong dumating. Huwag mag-alala, Ginang. Nangong, narito ako? Si Jiang Xiaofeng, walang makakapinsala sa iyo. Nakatitig si Jiang Xiaofeng kay Nangong Zeksen at nagsalita ng may ngiti. Matagal na siyang nahulog sa kanya, ngunit wala siyang pagkakataon na makilala siya. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Xiaofeng, umungol ng malamig si Merong Gio, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam ng iba ang pinagmulan ni Jiang Xiaofeng, ngunit alam niya, subalit walang pansin ang Sushutang, ang pamilya ni Merong ay hindi pa ito pinapansin, habang nakatingin sa mga nakataas na paa sina Yehan at Merong Gio na nakaupo sa sofa, tila mas masahol pa ang sitwasyon. Ano ang ginagawa mo dito? Makakapasok ka ba sa silid ni Zeksen? Tiningnan ni Merong Gio si Yehan, at isang pagnanasa ng pagpatay ang kumislap sa kanyang malamig na mukha. Talagang ang silid ni Ginang. Nangong ay hindi basta-basta na mapapasok ng mga pusa at aso. Sa tingin ko, dapat kang umalis. Si Jiang Xiaofeng ay nakatingin din kay Yehan sa oras na ito. Maaari niyang tanggapin si Merong Gio bilang isang kakumpetensya, ngunit si Yehan, hindi, lalo na kung malapit siya kay Nangong Zeksen. Isang pusa at isang aso, ikaw ba ang tinutukoy mo? Tiningnan ni Yehan si Jiang Xiaofeng na may nakataas na paa, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Nang marinig ito, tumigas ang ekspresyon ni Jiang Xiaofeng at sinabi, sigurado ka bang ayaw mong bawiin ang sinabi mo kanina? Ngumiti si Yehan ng may pagmamataas, at sinabi, hindi ba't mga salitang nabuhos na ang tubig, paano mo pa ito maibabalik? Mahigpit na nakabuhol ang mga kamao ni Jiang Xiaofeng, at lumabas ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Nakita ni Nangong Zeksen ang maisla na tanawin mula sa gilid at sinabi, Jiu Xiao, at si Jiang Xiao, ito ang aking silid, kung sino ang iniimbitahan kong pumasok ay aking sariling negosyo, mukhang hindi pa ito ang oras para pangunahan mo ako. Kung dumating ka lang upang tingnan si Zeksen, malugod kong tinatanggap kayo, kung hindi, mangyaring umalis na. Nang marinig ito ni Merong Gio, ngumiti siya ng bahagya at sinabi, Zizan, nagkamali ka. Dumating ako upang makita ka, nag-aalala sa iyong kaligtasan, ngayon na nakita kong okay ka, nakaramdam ako ng ginhawa. Ang taong umatake sa iyo ngayon ay tiyak na hindi ko papayagan na makaligtas. Kabanata 188. Ginang, Nangong, ako si Jiang Xiaofeng, handa kong tumulong sa iyo. Nais ko sanang imbitahan ka sa isang hapunan kung may oras ka. Tumingin si Jiang Xiaofeng kay Nangong Zeksen at sinabi ito ng magalang.
Nang marinig ito ni Merong Gio, pumalaklak siya at nagsabi, Jiang Xiaofeng, nahulog ka ba sa pintuan? Si Zizon ay kikakabigla pa lang, paano siya makakalabas at maglalakad-lakad ng basta-basta. Tingnan natin ang isa't isa, wala bang ganitong ideya si Gio Xiao? Ano ang karapatan mong ikumpara sa akin? Dahil sa iyong katayuan bilang Young Hall Master ng Bloody Hand Hall. Isang biro. Ang aking pagkakakilanlan ay tiyak na mas matibay kaysa sa iyo na buong buhay ay nabubuhay sa anino ni Merong Chando. Nang makita ang dalawang nag-aaway dahil kay Nangong Zixen, agad na kumuha si Yehan ng sigarilyo at sinindihan ito, pinapanood ang labanan mula sa gilid. Ngunit nagulat siya na si Jiang Xiaofeng pala ay Young Hall Master ng Bloody Hand Hall. Ang mga tao mula sa Hand Hall ay nandito na sa Shanghai City. Kumunot ang mga sulok ng mga mata ni Yehan, ang Chansunyuy, Zhu Shutang, Northwest Medical King, at si Merong Gio, mga taong may mga kaaway sa kanya o hindi nasisiyahan sa kanya, ay tila nagtipon-tipon ng sabay-sabay. Ngunit habang nag-aaway sina Jiang Xiaofeng at Merong Gio, dumating ang mga tao na nagproprotekta kay Nangong Zixen. Isang grupo ng mga special police na may buhay na mga armas. Nang makita ito, tumayo si Yehan at nagpaalam kay Nangong Zixen. Matapos umalis si Yehan, nagbigay si Nangong Zixen ng utos na paalisan ang mga bisita, dahil ang presensya ni Merong Gio at Jiang Xiaofeng ay tiyak na magdudulot lamang ng gulo sa kanya. Nang lumabas sa hotel, tiningnan ni Merong Gio si Jiang Xiaofeng at humalaklak, at umalis sa kotse. Ito ay basura lamang ng pamilya Merong. Kung ang kapatid mong si Merong Chando ang narito, maaari kong tingnan ito. Nagtawanan si Jiang Xiaofeng sa pagwawalang bahala, at pagkatapos ay tiningnan si Yehan na umalis sa isang taxi, pumalaklak siya, at sinabi, Uncle Seven, pumunta ka at putulin ang ulo ng lalaking ito. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Xiaofeng, tumango ang malamig na lalaki na nasa likuran niya, at sinundan si Yehan sa direksyong inalisan niya sa kotse. Ang pangalan niya ay Gan Fei, at siya ay nakapangkat sa ikapitong pwesto sa mga nangungunang general ng Bloodhand Hall. Nakasaad sa mga alingaw-ngaw na siya ay isang inapo ni Ganyu, ang maganda at may balbas na tao, at ang kanyang armas na Yanyu daw ay ipinamana ni Ganyu. Nakasakay sa kotse, tumawag si Yehan upang tanungin kung nasaan sina Yuner at ang iba pa. Nang malaman niyang nakauwi ng ligtas ang mga babae, nakaramdam si Yehan ng ginhawa, at sinabi sa kanila na uuwi na siya sa ilang sandali, at huwag mag-alala. Matapos ilagay ang telepono, nakasandal si Yehan sa upuan ng kotse, nakapikit ang mga mata, nag-iisip tungkol sa mga nangyari kamakailan. Ang Chanson Society at ang Sushutang ay nandito na, at narito rin ang Northwestern Medicine King at si Merong Gio na sangkot. Ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kanya, na talagang nakakabahala. Maliban sa Chansunyuy na hindi pa nagpapakita, lahat ng dapat na lumitaw ay lumitaw na. Habang nag-iisip, biglang huminto ng bigla ang taxi at tumigil, dahilan upang kumunat ang noo ni Yehan. Tumingin siya sa harapan, at sa pamamagitan ng bintana, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na may hawak na armas na nakatayo sa gitna ng kalsada, malamig ang kanyang ekspresyon at puno ng pagkamalupit. Bro, may galit ka ba sa taong ito? Tanong ng taxi driver habang tinitingnan ang lalaki na nagdudulot sa kanya ng takot, at ang kanyang kamay na humahawak sa manibela ay hindi mapigil ang nanginginig. Ang lalaking lumabas dito, nakilala ni Yehan ng 2 beses, ang una ay sa venue ng konsyerto, at ang pangalawa ay sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Nangong Zixen. Mga tao mula sa Bloodhand Hall. Kumunat ang noo ni Yehan, binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Nang makita si Yehan na bumaba, tumakbo ang driver nang hindi na humihingi ng bayad. Ang taong humahadlang sa kalsada ay mukhang isang desperado, kaya't hindi siya naglakas loob na manatili pa. Tiningnan ni Yehan ang paligid. Ito ay isang malaking tulay, at ang madilim na ilaw ay nagbigay ng medyo nakakatakot na tanawin. Kahit hindi pa ito huli, wala nang mga sasakyan na dumadaan sa tulay na ito. Sino ka? Bakit mo hinaharangan ang daan ko? Tiningnan ni Yehan ang malamig na lalaki sa kanyang harapan at sinabi. Nang marinig ito, dahan-dahang inalis ni Gan Fei ang itim na tela na tumatakip sa talam. Ang kanyang crescent moon knife ay napakahaba, mga 2 metro ang haba, at napakabigat. Sa isang tunog, bumagsak ang crescent moon knife sa lupa. Sa isang nakabibinging tunog, tiningnan niya si Yehan at sinabi, Ako si Gan Fei mula sa Bloodhand Hall, at narito ako upang kunin ang iyong ulo ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, kaya't ang Bloodhand Hall ay talagang may ganitong pagmamalaki, ano ang dahilan para patayin ako? Walang dahilan, sisihin kita sa pag-uudyok sa Young Hall Master, bata, dapat ka nang mamatay. Sa hawak ng Yanyu knife ni Gan Fei, agad na kumalat ang amoy ng dugo.
Ngumiti si Yehan, gusto mong kunin ako. Upang makuha ang aking ulo, kailangan mong ipakita ang iyong kakayahan, Gonfei. Matapos ang lahat, kinuha rin ni Yehan ang Dragon Scale Dagger. Nang makita ito, hinawakan ni Gonfei ang Yanyo knife sa kanyang kamay, at bigla siyang tumakbo patungo kay Yehan. Ang mabigat na kutsilyo ay mabilis na bumagsak ng may napakalakas na lakas, na ang hangin ay humihip sa kanyang talam. Kumabog ang braso ni Yehan, at agad na sinalubong ng Dragon Scale Dagger ang atake. Sa isang tunog, ang Dragon Scale Dagger ni Yehan ay nakipagbanggaan sa Yanyo knife ni Gonfei, na naglabas ng nakakasilaw na mga spark. Naramdaman ng nakakatakot na lakas na nagmumula sa Yanyo Saber ni Gonfei. Ang mga kilay ni Yehan ay kumunot, at ang kanyang katawan ay mabilis na umiwas, parang isang hangin, at mabilis na lumampas kay Gonfei. Ngunit sa sandaling nagtagumpay ang dalawa, ang mahahabang kutsilyo sa kamay ni Gonfei ay umikot na parang isang pamalo na may walang katapusang puwersa. Nakatagpo ang puso ni Yehan sa lamig, tumalon siya, at pagkatapos ay banayad na tumama sa hawakan ng kutsilyo ni Gonfei, at lumapag sa guardrail ng tulay na parang isang swallows. Saan ka pupunta? Sumigaw si Gonfei at agad na sumunod. Ang Yanyo knife sa kanyang kamay ay biglang bumagsak, na pinuputol ang guardrail ng tulay. Nang tumama ang kutsilyo, ang liwanag ng kutsilyo ay pumasok sa mga tao, at ang nakakatakot na enerhiya ng kutsilyo ay patuloy na umagos. Talagang napakalakas ni Gonfei. Bilang isa sa mga nangungunang general ng Bloodhound Hall, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Iron Legs at Black Crow, ngunit ang ganitong lakas ay may limitasyon din. Ang kanyang antas ay katulad ng kay Yehan. Nasa gitnang yugto ng P1 Realm, sa parehong antas, hindi pa nakatagpo si Yehan ng kalaban. Naramdaman ni Gonfei ang lakas ng kutsilyo ni Yehan. Ang kanyang mga kilay ay kumunot, at ang kanyang katawan ay agad na umatras. Ang Yanyo knife sa kanyang kamay ay mabilis na bumagsak ng higit sa 10 beses sa harap niya. Si Yehan at Gonfei ay nakipagbakbakan na ng higit sa 30 beses, ngunit sa kabila ng sitwasyong ito, kahit na palaging naihahadlang ni Gonfei ang mga atake ni Yehan, ngunit ang paghadlang at pag-atake ay dalawang magkaibang konsepto. Para kay Yehan, ang tanging kakayahan ni Gonfei ay makapaghadlang sa kanya, at walang pagkakataon para sa kontra-atake. Roar! Kabanata 189. Nang bumaba ng tuluyan kay Yehan, nagbigay daan si Gonfei sa isang malakas na sigaw, at ang lakas sa kanyang katawan ay umusbong ng mag-alaw, lahat ay dumaloy patungo sa Crescent Moon Knife. Isang nakakasilaw na pilak na liwanag ang kumislap sa makintab na talam, parang isang shooting star. Qinglong Xiaoyo. Sumigaw si Gonfei nang may galit, ang kanyang boses ay tila kulog, at ang Yanyo Saber sa kanyang kamay ay bumagsak patungo kay Yehan, na tila nais niyang tanggalin ang lahat ng kaaway sa kanyang harapan at patayin si Yehan sa ilalim ng talam. Naramdaman ng talam ni Gonfei, ngumiti si Yehan, at tumakbo ng mabilis, itinaas ang Dragon Scale Dagger at direktang bumagsak sa isang saksak. Boom! Ang Dragon Scale Dagger ni Yehan ay tumama sa Yanyo knife ni Gonfei, at nang magtagpo ang dalawa, ang nakakatakot na impact ay agad na naghiwa sa lupa sa ilalim ng katawan ni Gonfei, at ang mga bitek ay kumalat sa lahat ng direksyon. Napansin na ang dalawang binti ni Gonfei ay lumubog ng 3 hanggang 4 na sentimetro sa lupa. Paf! Biglang umagos ang dugo mula sa bibig ni Gonfei, ang kanyang mukha ay mapotla, habang tinitingnan ang walang emosyon na batang lalaki sa kanyang harapan, isang ekspresyon ng pagkabigla ang lumitaw sa mukha ni Gonfei, ang lakas ng talam ni Yehan kanina ay tila nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang ang kanyang mga baga ay gustong sumabog. Parang hindi mo ako kayang patayin ngayon. Ngumiti si Yehan, at agad na nagpakita ng mas malupit na intensyon. Kung ang Bloodhound Hall ay kaaway na niya, at balang araw ay malalaman din nila na pinatay niya sina Black Crow at Iron Leg, kailangan talagang patayin si Gonfei ngayon. Naramdaman ng pagpatay na intensyon na inilabas mula sa katawan ni Yehan, nagulat si Gonfei. Sa isang galaw ng Crescent Moon Saber sa kanyang kamay, naitulak si Yehan pabalik ng ilang hakbang, at agad na sumabog ang kanyang katawan pabalik. Aalis ka! Ngumiti si Yehan, inilipat ang kanyang mga paa, at mabilis na humabol kay Gonfei. Sa ilalim ng liwanag, siya ay tila isang itim na multo na nakakatakot. Si Gonfei ay labis na nasugatan sa puntong ito, kaya alam niyang hindi na siya kalaban ni Yehan. Ang batang ito ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya nang tumakbo si Yehan, si Gonfei ay tumalon sa tulay na may malakas na tunog, at nahulog sa malalim na ilog. Sa tulay, tiningnan ni Yehan ang maduming tubig na umiikot sa ilalim, at lihim na nag-isip na sayang, kung napatay niya si Gonfei ngayon, tiyak na mababawasan ang lakas ng Bloodhound Hall pagkatapos ng pagkamatay ni na Black Crow at Iron Leg.
Nang bumalik siya sa villa, natagpuan ni Yehan sina Zhao Hengtian at Sun Bumiyay. Matapos marinig ang sinabi ni Yehan tungkol kay Gonfei, kumunot ang noo ni Zhao Hengtian at sinabi, umaatake sa iyo si Gonfei. Baka nahalata na ng Bloodhound Hall na ikaw ang pumatay sa dalawang general ng Bloodhound Hall. Dahan-dahang umiling si Yehan at sinabi, marahil hindi pa, narinig ko na ang ibig sabihin ni Gonfei ay na-offend ko si Jiang Xiaofeng, ang young master ng Bloody Hand Hall, ngunit hindi may tatago ang apoy. Noong huling pagkakataon na pinatay ko si Black Crow at Tylegs, masyadong maraming tao ang naroon, at balang araw ay malalaman din ng Bloodhound Hall na ako ang gumawa nito. Ngayon, ang young master ng Bloodhound Hall ay dumating sa Shanghai City kasama ang dalawang masters, marahil para sa usaping ito. Sa ngayon, ang Zushutang ay nagpakita na, at malapit nang dumating ang Northwestern Medicine King. Si Merong Gio ay sira ang ulo, ngunit para sa Zushutang, sila ang nasa pampublikong mata, at kami ay nasa dilim. Ito ang aming kalamangan. Sa pamamagitan ng paraan, Brother Zhao, hindi pa nagpakita ang mga masters ng Chansen Society, nasaan sila? Tanong ni Yehan. Sumagot si Zhao Hengtian, dapat ay nasa Shanghai City na ang Chansen Society, ngunit ang Shanghai City ay ang impluensya ng Zushutang, at hindi maginhawa para sa kanilang Chansen Society na lumitaw ng hayagan. Sa tingin ko, ang unang Chansen ay malamang na nasa isang sulok ng Shanghai City para subaybayan ang aking mga galaw. Kung hindi ako magpapakita, hindi siya magpapakita. Parang ang number 1 King of Heaven ang dapat naming bantayan ng mabuti. Ang kaaway sa ibabaw ay hindi nakakatakot, ngunit ang kaaway na nakatago sa dilim ang pinaka-nakakatakot. Naiintindihan ito ni Yehan. Nang makauwi, hindi pa natutulog sina Yeching at ang iba, naghihintay pa rin sila kay Yehan na makauwi, ngunit sa gulat ni Yehan, narito rin si Zhou Yuner at hindi umuwi. Xiaohan, bakit ngayon ka lang nakauwi? Wala bang nangyari kanina? Nang makita si Yehan na umuwi, halatang naglaho ang alalahanin sa mukha ni Yeching, at ganun din kay Zhou Yuner. Nang lumabas sila mula sa stadium kanina, narinig nila ang nakabiglang pagsabog, kaya't hinayaan ni Yehan na mauna sila, tiyak na may kaugnayan ang kanyang pag-uwi sa pagsabog. Ngumiti si Yehan at sinabi, ate, wala namang nangyari, nakipag-usap lang ako sa isang malaking bituin ng kaunti. Ang mga salitang ito ay halatang hindi naniwala ang ilang mga babae, ngunit dahil bumalik si Yehan ng ligtas, ayaw na nilang magtanong. Palalim na ang gabi, umakyat si Yeching kasama si Xiao Qingcheng na tila inaantok na, ang batang ito ay papasok pa sa paaralan bukas. Si Zhao Yuyo ay umuwi na rin sa kanyang silid na nagbigay espasyo kay Yehan at Zhou Yuner na magkasama. Nang makita na umalis na ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Yeching at Zhao Yuyo, umupo si Yehan sa tabi ni Zhou Yuner na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Yuner, natulog na ang mga ate, sa tingin mo ba'y panahon na rin para tayo ay magpahinga? Oh, sira, saan ka humawak? Nang maramdaman ni Zhou Yuner ang masalimuot na kamay ni Yehan sa kanyang katawan, agad na namula ang kanyang mukha, at lihim siyang tumingin sa mga hagdang bato, nag-aalala kung naroon pa sina Yeching at ang iba. Siyempre, hinawakan ko ang dapat hawakan. Ngumiti si Yehan nang may pang-aasar, kinuha si Zhou Yuner at naglakad patungo sa itaas. Ano man ang sabihin niya sa gabing ito, hindi niya papayagang umuwi ang babaeng ito. Isang gabi ang lumipas, at sa susunod na umaga, nagising si Yehan na puno ng sigla, iniwan si Zhou Yuner na mahimbing na natutulog. Noong nakaraang gabi, si Zhou Yuner ay nagpasya at nagpalitan ng mga salita ng kalahating gabi. Ang batang ito ay hindi pagod, kundi puno ng enerhiya. Pagkagising, nag-ehersisyo si Yehan ng kaunti, na isang dapat gawin araw-araw, at pagkatapos ay sinamahan si Xiao Qingcheng sa paaralan. Ngayon ay ika-16 na, at bukas ay ang araw ng pagbubukas ng klinika, kaya't nagmaneho si Yehan patungo sa klinika upang tingnan. Pagdating dito, nakita ni Yehan si Liu Zhongyan na abala sa loob ng mag-isa. Nakaramdam si Yehan ng kaunting awa sa pagpayag sa isang matandang tao sa kanyang 60s at 70s na magtrabaho ng mag-isa. Pagkatapos bumaba ng sasakyan, pumasok si Yehan sa medical hall. Old Liu, halika, hayaan mo akong tulungan ka. Tumulong si Yehan kay Liu Zhongyan na ilipat ang isang malaking kahoy na kahon sa mesa. Natutuwa si Liu Zhongyan nang makita si Yehan, Dr. Ye, okay lang, huwag mong isipin na matanda na ako, may lakas pa rin ako. Bukas ay isang napakahalagang araw para sa pagbubukas ng medical center, kailangan kong gawing maganda ang lugar na ito, hindi natin maaring hayaan ang mga bisitang dumarating dito na magtawanan sa atin. Tiningnan ni Yehan ang medical hall, sa katunayan, halos ayos na ang lahat dito, at ang likuran ng medical hall ay nalinis na rin. Sinabi ni Yehan, Old Liu, tama na ito para sa ngayon,
mahalaga ang iyong katawan, magiging abala ka bukas. Hehe. Sige. Maghihintay ako sa pagbubukas ng medical center bukas, hindi na ako makapaghintay. Halos tapos na ang lahat dito sa medical hall, at ang mga dapat ipaalam ay naipaalam na. Matapos isipin ito, nagmaneho si Yehan patungo sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Nangong Zixen. Sa kasalukuyan, si Nangong Zixen ay nakatarget ng mga terorista. Bukas ay magbubukas ang medical clinic, wala ng oras si Yehan upang protektahan siya, mas mabuti nang walang aktibidad si Nangong Zixen bukas at manatili ng tahimik sa hotel. Nang dumating si Yehan sa hotel, direkta siyang pumunta sa presidential suite kung saan pansamantalang nananatili si Nangong Zixen. Gayunpaman, nang dumating si Yehan dito, natagpuan niyang ang grupo ng mga special police na may buhay na armas mula kahapon ay nawala, pinalitan ng isang grupo ng mga tough guy. Naramdaman din ni Yehan ang amoy ng dugo mula sa grupong ito, at may nakakatakot na lakas ng pagsabog na nagkukubli sa kanilang mga muscular na katawan. Kabanata 189. Ang grupong ito ay parang isang makina ng laban, at maaaring mahirapan ang mga ordinaryong masters ng pagsasanay na talunin sila. Bukod dito, ang mga damit ng mga taong ito ay may uniform na simbolo ng apoy. Hindi alam ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ng simbolong ito, ngunit tiyak na may representatibong kahulugan ito. Pagdating ni Yehan, agad siyang hinaramgan ng isang lalaki na walang emosyon, "Pasensya na, Ginoo, ito ay pribadong pag-aari ngayon, mangyaring umiwas." "Pakisabi kay MS Nangong na narito si Yehan," sagot ni Yehan. Nang marinig ito, nanahimik ang lalaki sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango at nagsalita sa kanyang earphone. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Sister May, tiningnan si Yehan at sinabi, "Yehan, nandito ka." Sumagot si Yehan, "Pumunta ako upang tingnan si MS Nangong." "Okay, sumama ka sa akin." Si Sister May ay nagdala kay Yehan patungo sa mahabang koridor. Habang sumusunod kay Sister May, nagtanong si Yehan, "Sister May, sino ang mga taong ito? Parang hindi pangkaraniwan." Sumagot si Sister May kay Yehan, "Siyempre, hindi sila pangkaraniwan. Yehan, nakita mo ba ang mga logo sa kanilang mga damit? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito?" Umiling si Yehan. Ang simbolo ng apoy ay kumakatawan sa Northern Commercial Alliance. Ang Northern Commercial Alliance. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang pangalan, ngunit mula sa pangalan, dapat itong isang organisasyon na may kaugnayan sa mga negosyo. Ang Northern Commercial Alliance ay isang higanti. Maraming mga leader ng negosyo sa hilagang bahagi ng Northern Commercial Alliance ang mga miyembro nito. Sila ay kumakalat sa isang malawak na lugar at napakayaman. Ang mga taong ito ang nagproprotekta sa Northern Commercial Alliance. Sa kanilang presensya, matitiyak ang kaligtasan ni Zizon. Si MS Nangong ay mula sa Northern Commercial Alliance. Tanong ni Yehan. Ngumiti si Sister May at sinabi, "Hindi ko maibabahagi ito sa ngayon. Kung nais mong malaman, kailangan mong alamin ito sa iyong sarili." Nang dalhin ni Sister May si Yehan sa presidential suite kung saan pansamantalang nananatili si Nangong Zixen, may isang matandang lalaki sa loob. Nang makita ang paglapit ni Yehan, sinuri siya ng matanda. Si Yehan ay tumingin din sa matanda. Batay sa kanyang kutob, tila hindi pangkaraniwan ang matandang ito. "Yehan, nandito ka, at balak kong hanapin ka." Tumayo si Nangong Zixen na may ngiti, at handa sanang hilahin si Yehan upang umupo, ngunit nang makita ang matanda, umupo siyang muli. Pag-upo, sinabi ni Yehan, "Ginang Nangong, pumasok ako dito upang tanungin kung mayroon kang mga aktibidad sa loob ng 2 araw. Sa totoo lang, ang pagprotekta sa iyo ay isang pangako ko sa iba, ngunit ngayon, mukhang kasama na ang nakatatandang ito, dapat ay maayos ang kaligtasan ni Ginang Nangong." Sabay na tumingin si Yehan sa matanda. Sinabi ni Nangong Zixen, "Yehan, tawagin mo akong Zixen. Sobrang formal kung tawagin mo akong Ginang Nangong. Utang ko sa iyo ang 2 buhay na nagligtas sa akin. Ito si Grandpa Gao. Siya ang nag-alaga sa akin mula sa pagkabata." Tumango ang matanda kay Yehan, at sumagot si Yehan. Muling sinabi ni Nangong Zixen, sa pamamagitan ng paraan, "Yehan, sino ang humiling sa iyo na protektahan ako?" Confidential, ngumiti si Yehan. Nang marinig ito, muling tiningnan siya ng matanda, at ang tingin na iyon ay tila may malalim na kahulugan. Nakita ni Yehan na naguguluhan si Nangong Zixen, ngunit hindi na siya nagtanong pa, at sinabi, "Wala akong mga pampublikong aktibidad sa loob ng 2 araw." "Yehan, may oras ka ba? Dapat ay pamilyar ka sa Shanghai City, maaari mo ba akong dalhin sa mga pasyalan?"
Nang marinig ang mga salita ni Nangong Zixen, umiling si Yehan at ngumiti, pasensya na, abala ako sa loob ng 2 araw, kaya't hindi kita masasamahan. Kung nababagot ka at kinakabahan dito, magbubukas ang klinika ko bukas, maaari ka lang maglakad-lakad at magpahinga. Medical Center, Yehan? Doktor ka pa rin. Tanong ni Nangong Zixen na may gulat. Marahil, ngumiti si Yehan. Ngumiti si Nangong Zixen at sinabi, dahil ito ang pagbubukas ng iyong klinika, tiyak na pupunta ako para suportahan ito, hindi, hintayin mo, maghahanda ako ng magandang regalo, o masyado akong may utang na loob sa iyo sa 2 buhay na nagligtas. Nakapawi si Yehan sa puso at sinabi, Ginang. Nangong Zixen, hindi na kailangan ng mga regalo. Ang iyong pagiging big star na si Nangong Zixen ay tiyak na magdudulot ng inggit sa maraming tao sa aking klinika. Papaano ko magagawa iyon? Dapat akong magbigay ng magandang regalo para sa pagbubukas ng iyong klinika. Sister May, ipagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Tumingin si Nangong Zixen kay Sister May. Tumanggaw si Sister May at sinabi, iwanan ito sa akin, Zizan, makatitiyak ka. Matapos wala ng problema si Nangong Zixen, umupo si Yehan ng kaunti at umalis. Kinabukasan, sa labas ng medical hall, nakasabit ang mga maliwanag na pulang parol, at ang pulang carpet ay nakalatag mula sa dulo ng kalsada. Isang masayang tanawin. Sa loob ng medical hall, abala na sina Yehan, Jo Yuner, Ye Ching, at Liu Zongyan. Hindi dumating si Zhao Yuyo, hindi siya akma sa ganitong masikip na okasyon. Sa oras na ito, may isang kotse na huminto sa labas ng medical hall. Tumingin si Yehan at nakilala na ito ang Tang. Malaki at maliit na mga espesyal na sasakyan. Kabanata, 170. Nang makita ito, lumabas si Yehan na may ngiti, bumaba si Mo Shu mula sa driver's seat, at patuloy na kumakaway si Young Master Tang mula sa likurang upuan, Hanzi, halika na, tulungan mo akong bumaba dito, putang ina, pinapatay ako nito. Kinuha ni Mo Shu ang isang nakatiklop na wheelchair mula sa trunk, binuksan ni Yehan ang pinto ng sasakyan at inakay si Young Master Tang palabas, inilagay siya sa wheelchair at sinabi, bakit ka nandito, sira ang mga binti mo. Nagiging boring ka ba kasama si Miss Mo? Ang 2 binti ni Young Master Tang ay natakpan ng plaster, at hindi siya makagalaw. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, agad siyang sumagot, putang ina, may bahagi ako sa pag-aayos ng medical center na ito. Bakit hindi mo ako tingnan? Bukod dito, huwag mong kalimutan na nangako ka sa akin at kay Laolin, na dapat mong ipagkaloob ang anumang hilingin ko ngayon. Sige, darating si Kuya Lin sa lalong madaling panahon. Kapag dumating na siya, 2 kayong dapat magdala ng mga bagay. Hanggang sa kaya kong gawin, nangako ako, okay. Sabi ni Yehan habang itinulak si Young Master Tang, ngumiti at pumasok sa medical hall. Hindi nagtagal, dumating sina Zhou Mingshan at Lin Jianhong. Kasama rin sina Lin Bomo at ang kanyang asawa. Bilang isang guro, nagdala si Zhou Mingshan ng isang set ng mga pang-ukit na kutsilyo. Sa sariling mga salita ni Zhou Mingshan, ang set ng kutsilyong ito ay kanyang koleksyon. Ito ang pinakamahusay na set sa produkto, kahit siya mismo ay nag-aalinlangan na gamitin ito. Nagbigay naman si Lin Jianhong ng isang plaque. Ang plakang ito ay hindi mura. Ginawa ito mula sa pulang sandalwood at nakaukit ang 4 na karakter na Yi's Medical Center. Labis na ikinagalak ito ni Yehan. Pagkatapos ng plakang ito, agad na sinabit ito ni Yehan sa pintuan ng medical hall upang makita ng mga bisitang dumarating. Okay, Laolin, hindi masama ang plakang ito. Tumingin si Zhou Mingshan sa plakang nakasabit sa pinto at umuugong sa kasiyahan. Ngumiti si Lin Jianhong at sinabi, Old Joe, nagbukas ng medical clinic si Xiaohan. Bilang isang tiyuhin, hindi ba't dapat kong ipakita ang kaunting pagpapahalaga? Ibinigay niya ang aking buhay. At iniisip ko rin na ang mga salitang Ice Medical Clinic ay makikita sa Shanghai City, at kahit na sa buong China, dapat malaman ng mas maraming tao ang medical skills ni Xiaohan. Isang magandang bagay ito upang makabuo ng mga biyaya. Nang makita ang 2 matandang lalaki na nag-uusap ng walang katapusan, si Yehan at si Lin Bomo ay umalis patungo sa likurang courtyard ng medical hall. Ang lugar na ito ay ginagamit upang tanggapin ang mga bisita ngayon, at maraming mesa na ang puno. Si Young Master Tang ay hindi makagalaw at nakaupo lang dito ng tahimik. Nang makita ni Yehan at Lin Bomo na umupo, nilinggan ni Young Master Tang ang paligid ng bakuran, at nang makita na abala ang mga babae sa iba pang mga bagay, tinanong niya si Lin Bomo, Laolin, pag-usapan na natin habang walang tao. Nang marinig ang mga salita ni Young Master Tang, namula ang mukha ni Lin Bomo.
Tumingin si Yehan sa kanilang dalawa na naguguluhan, anong uri ng palaisipan ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Putang ina, bakit ka nahihiya, matanda? Nang makita na medyo nahihiya si Lin Bomo, sinabi ni Yang Master Tang na may inis, at tinignan siya ni Lin Bomo ng masama, ikaw ang dapat magpaliwanag. Nang marinig ito, namula rin ang mukha ni Yang Master Tang at tumagal siya ng mahabang panahon na hindi makapagsalita. Nang makita ito, halos nahulaan na ni Yehan na may mali sa dalawa, tiyak na may kinalaman ito sa mga lalaki. Bakit, hindi mo kayang gawin ang gusto mo? Tumingin si Yehan sa dalawa, at nang marinig ang mga salita ni Yehan, lalong namula ang mga mukha ni na Yang Master Tang at Lin Bomo, at sumagot si Yang Master Tang, kailangan mong malaman, bata, bakit mo ito sinabi? Nangako ka sa akin at kay Laolin. Ngayon, kailangan mong isipin ito, may paraan ka bang maayos ang bagay na ito? Tiningnan ni Yehan si Yang Master Tang na may panghuhusga at sinabi, sino bang nagsabi sa iyo na hindi mo alam kung paano kontrolin ang iyong sarili? Ngayon alam mo na kung gaano ito kalupit, pero ang usaping ito sa pagitan ninyong dalawa ay hindi mahirap, maraming ospital ang makakasolusyon dito ngayon. Putang ina, ikaw na ang nagsabi, ang susi ay bilang Laolin at ako, paano kami manggahas na pumunta sa ospital upang suriin ang mga bagay na iyon? Sabi ni Yang Master Tang na may namumulang mukha. Ngumiti si Yehan at sinabi, sige, kapag walang ibang tao, maaari kayong pumunta sa akin at hayaan mo akong bigyan kayo ng 2 iniksyon, para matiyak na mabubuhay kayong lahat. Sa garantiya ni Yehan, labis na natuwa sina Lin Bomo at Yang Master Tang, at tinawag na kapatid si Yehan. Ngunit naiintindihan din ni Yehan sila, hindi nila kayang gawin iyon, kahit na ang isang lalaki ay hindi makapag-angat ng kanyang ulo, lalo na si Yang Master Tang na kasalukuyang humahabol kay Mo Shu, tiyak na kailangan niyang buhayin ang kanyang pagkalalaki. Nang lumapit ang oras ng tanghalian, ang mga panauhing inimbitahan ni Yehan ay dumarating ng paisa-isa. Karamihan sa mga taong inimbitahan ni Yehan ay mga lokal na personalidad sa Shanghai City. Ngayon ay nakabuo na siya ng mga personal na ugnayan sa bilog na ito. Nang dumating ang mga taong ito, halos lahat sila ay nagdala ng mga regalo, at ang mga ito ay may mataas na halaga. Sa loob ng wala pang isang oras, 30 tao ang dumating sa medical hall. Ang mga taong ito ay nakaupo sa bakuran, nag-uusap at umiinom ng tsaa. Bilang mga lokal sa Shanghai City, halos magkakakilala sila, kaya't maraming paksang pag-uusapan. Kahit na ang ilan sa mga tao ay may agwat sa isa't isa, nagiging maginoo at magiliw pa rin sila sa oras na ito, at walang labanan o sigalot, kundi isang tanawin ng pagkakaisa at kapayapaan. Sina Ye Qing, Zhu Yuner, at ang iba pang mga babae ay nasa pangangalaga ng pag-aalok ng tsaa at iba pang mga bagay, ngunit ang mga taong ito ay hindi papayagan ang mga babae sa paligid ni Master Ye na maglingkod ng tsaa para sa kanila, at lahat sila ay ginagawa ito para sa kanilang sarili. Si Yehan at si Liu Zhongyan ang namamahala sa pagtanggap ng mga bisita. Si Yang Master Tang ay hindi huminto kahit nasira ang kanyang binti, abala siya sa pagtanggap ng mga regalo. Si Lin Bomo ay personal na pumunta sa laban bilang Master of Ceremonies. Kapag may bisitang dumarating, inihahayag niya ang kanilang pangalan. Si Yan Lingjiao, nandito si Ginang. Yan. Nang marinig ni Yehan ang boses ni Lin Bomo, tumingin siya at nagulat. Tiyak na, sa gate, si Yan Lingjiao na nakasuot ng magandang damit ay pumasok, ngunit naisip ni Yehan na hindi niya naimbitahan ang babaeng ito. Ngunit labis na natuwa si Yehan na dumating si Yan Lingjiao, kaya't lumapit siya upang siya ay batiin ng personal, Ginang. Yan, pakiusap, pumasok ka. Maaari bang palitan mo ang pangalan mo? Tumingin si Yan Lingjiao kay Yehan. Alam na nilang magkaibigan na, ngunit sa tuwing nakikita siya ng bastardo, laging Ginang. Yan, sa kaliwa at kanan. Hindi ba't maaari siyang tawagin sa kanyang pangalan? Sige, Lingjiao. Tawang-tawanan ni Yehan. Sa oras na ito, lumapit si Ye Qing, at ngumiti, Sister Lingjiao, bakit ka nandito? Tara, pumasok tayo at makipag-usap. Nang makita ni Ye Qing na dinala si Yan Lingjiao, napagtanto ni Yehan na tinawag si Yan Lingjiao ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ye Qing. Matapos dumating si Yan Lingjiao, dumating din sina Chen Jianye at Leng Wufei, dalawang mabigat na tao. Pareho silang nagdala ng kanilang mga regalo. Si Leng Wufei ay nakasuot pa rin ng tradisyonal na damit, may hawak na espada. Wala nang iba kundi isang mataas na lakas na mandirigma.